Ay nako, gagawa po ako ng conspiracy theory about war, business, and politics. Pero magbabahagi muna ako sa inyo ang kung bakit nangyayari sa atin itong mga bagay na ito. Bakit nangyayari sa Pilipinas ito na nalalagay tayo sa alanganin. This was a ground plan ng mga Western. Ang unahin natin, bakit naluklok si BBM? Ang tingin ko, theory ko, politics muna tayo. Ang tingin ko, kailangan ang Amerika makakuha ng isang politiko na aanga-anga o walang alam sa pagpapalakad ng international relation at mapapaglaruan nila. Ang ganda. Ito, theory ko lang, itong theory nito, kung ganitong ginawa ng napakaganda. Nag-suffer sila noong panahon ni Tatay Digong. Bakit si Tatay Digong, ang kanyang international relationship, enemy to none, friends to all. Which is dapat naman sa international. Ngayon, tunay na pangulo, tunay na leader. Ngayon, ang Kano, dinidirekta sila ni Tatay Digong. Si Tatay Digong is prangka, diretsahan, mali-mali, tama-tama. Kasi sinasabi niya yung depekto nila, na ikinainis si Tatay Digong din na minamanduhan siya ni Obama na which is ugali na ng mga Western yan, manduhan yung third world countries, akala nila sila yung napakagagaling na tao. Hindi naman, magaling sila sa kawalang yan. Diba? Nagkaroon nga magandang relasyon tayo sa mga Eastern Bloc. Diba? At hindi lang yun, sa iba pang African and South American. Na-appreciate ng karamihan sa buong mundo ang style ni Tatay Digong. So, 6 na taon nag-peace Amerika, pero nagbalak sila. Politics, kailangan nila yung isang mauto nila. Nagkataon naman na mayroong isang Ferdinand Marcos Jr. Malayo sa senior. Na nagdadalawang isip si Tatay Digong. Pero sinadinig ko si Tatay Digong na kung kailangan nating tuloy-tuloy itong pagbabago, maghanap tayo ng isa pang Marcos. Kasi ang binasabi niya doon, yung style nung Senior Marcos, na ginaya ni Tatay Digong. Nagkamali tayo ng perception na Marcos as in Marcos apelido. Kasi siyempre, maski sa apelido niya, iba ugali yan. Diba? Iba yan. Depende yan. Kaya yun. Kasi nalahiyan na rin, ibang lahi yan. Diba? Ay di, ang nangyari, nakita nila ito kaya kay Bongek na mahilig sa party-party, sayaw-sayaw, tumama ba, Rolling Stone. Bakit nakisabay pa sa Rolling Stone? Siguro palabas, alam ng Rolling Stone, na anak ng presidente, binayaan nila. Doon natuto yan. Doon yan natuto. Rock and roll, yan, diba? So, sama ng sama, palibasa, mapera, anak ng presidente. Sabi na nga na sa diary ng Apo Lakay, sakit ang ulo niya, hindi niya malaman kung ano gagawin niya, nasaan, di ba? Baka spoiled design na, baka lang, conspiracy theory nga. So, yun nga, nakita nila yan, kapag aralan nila si Bongbong. Paano mananalo si Bongbong? Utang ina, gumawa ng strategy. Siguro may nag-advise kay Amy ng mga double agent din ng mga puti, agent ng mga puti, na ligawan ng Duterte para manalo kayo, di ba? Kasi balak na pinakakandidato ng sambayanan si BP Sara. Ayaw naman ni BP Sara dahil siguro bata pa siya at hindi pa siya sa national, hindi pa siya naging congressman, hindi pa siya naging senador. So, ayaw niyang may pagkukulang siya. Ngayon, kaya nga nag-resign, hinug na eh. Marami na siya alam, pag secretary, nakikipag-meeting sa kanila, okay na yun. So, ginamit ang Kano. Sumakay kayo dyan. Plus Lisa, smuggler Lisa, plus mafia Lisa. Diba? Magaling mag-manipulate utak. Utak, talaga to? Utak mafiosi, kriminal. Itong babae, abogado kasi. Ayan, hindi naman lahat ng lawyer
abogado kasi pwede magpalusot, pwede magdabali-taktakan, pwede umisip ng kung ano-ano. So, nakita nila yun doon. Itong bata natin. Tapos nahukay pa nila yung mga kaso sa US na mayroon na 350 million na dapat mag-ano siya. Ito yung ano tawag dito, piyansa. Di ba? Hindi, ito, naligawan nila ngayon si Inday Sara, napalibasa, kaibigan. At something na mayroon ng pagkakaibigan ng mga Marcos at Duterte nung araw nung panahon ni Apulacay. Which is hindi na tinitingnan ng mga Duterte, nakita ng mga anak, di ba? Nakita ng mga apo, na gano'n na nga. So, anong nangyari? Kumandidato si Tatay Digong noon, palibasa may pagkakaibigan na tinulungan ni Amy. At si Tatay Digong naman, bilang may prinsipyo din, nakiusap si Amy at lumuti kay Tatay Digong na siya nang bahala at para mapaayos ang bigyan pa ng chance yung kapatid at siya nang bahala pagbabago. Nagbigyan ng chance si Tatay Digong. Diba? O, yan. So, since magkaibigan si Amy at saka si Sara Duterte kasi naging mga mayor yan eh. Diba? Sa local government, naging lagi magkasama siguro ng araw yan. Ayun na, pinagbigyan na nagkaroon ng unity yung puno. Kung hindi man balak ni Bongbong Marcos na traidorin si Inday Sara, ay meron palang bargaining chip ang Kano para wala siyang kawala. Yun nga yung sa kaso at saka yung sa malamang may drug knowledge din yung yung mga CIA. Kasi siyempre masama ka sa Rolling Stone, nakukunan ka siguro ng picture na nagsisinghot ka maliban doon dito sa atin. Sila may baka may pinakita rin yan. Hindi natin alam, theory lang. So nakalusot, nanalo. Maganda pa ang relasyon nun. Kaya sabi pa ni Tatay Digong, natulungan natin bagong gobyerno. Para ipagpatuloy mga proyekto na tulungan ko. Oo naman ito si Superman, si Flying Bangag, di ba? Yung lagi nasa alapaap. Inimbita ng Kano ngayon. Utang after 6 months. Pagbalik, 360 degrees, baliktad. Di ba? Iba na. Malamang na-blackmail na yan. Hawak na uli ng ang gobyerno ng Pilipinas. Hindi po talaga mga puti talaga ito. Itong mga sorry lang yan ha. So yan ang nangyari sa politics natin. Politics, pupunta tayo ngayon sa economy of business. Theory ito. Economy. Para ka maging superpower ng mundo, kailangan malakas ang economy mo. Mayaman ka. May resources ka, lahat. Parang gano'n ang mangyari. So, Amerika naman, since ang Amerika naman ay talagang kasi agricultural base ng Amerika talagang malalaki yan. Talagang mayaman yan, tapos kukunti populasyon nila. Pero for almost 200 years, 170 years at ang mahigit, bago sila naging superpower, 1700 something eh. 1700, 1890. Tama, 1700. Almost 2 century. Di ba? Natakot sila sa China. Sa economy wise. Kasi biglang lumakas ang China na sa panandilayang sandali. At bilib ako sa China kung paano nila itong ginawa. Kasi sa ekonomiya, sa school, sa economy, miracle talaga itong ginawa ng kasi nga, sa history, laging century bago, katulad ng Egypt, Rome, Greeks, century siyang bago mga naging superpower. Nasa Bible naman yan, nasa history naman yan. Diba? At China, decades lang, 47 years, I think, lang ganyan, mga 1950s, hanggang 1996 sila nag-open na sa mundo kasi malakas na ekonomiya nila. Na-solve na nila yung problema nila dito. Paano nila ginawa yun? Sa tingin ko, paano nila ginawa?
communism na unang nila ginawa. Magaling si Mao Zedong. Ikinlose nila ang China. Kasi mahirap kontrolin yan eh. Ikinlose nila. Kasi ang laki. At pinalakas ni Mao Zedong ang agrikultura muna. Kasi ang industrialization, nakaangkla yan sa agrikultura. Agrikultura muna, pagkain, pag masagana ng pagkain, lahat kinakakain na, ang tao may ganang gumawa ng industriya. Ang magpapanday, lahat magagawa na nila sa kanila. At sila muna nag-trade. Ang dami nila eh. Mabubuhay ka namin nila eh. Para maging malakas yung economy, malakas ang iyong consumer. Eh sila lang mismo sa kanila eh. Ang dami nila. So, mga umuulad sila sa sarili nila. Ngayon, nagawa ni Mao Zedong yon after 47 years. So, noong 1996, nag-open sila. Doon ko na po naobserbahan na hindi ito komunista solid. Kasi, nakita ko yung mga tao may sarili ng business. Sa isang komunismo, hindi pwede magkaroon ng negosyo ang citizen. Lahat government yan. Pati yung mga production. Di ba? Ang kagandahan na sa China, utilities, government pa rin, which is dapat talaga. Hindi dapat dito sa atin. Yung tubig, power, transportation, government pa rin. Ang kanilang mga train, government pa rin lahat yan. So, naging maganda ang takbo ng paghahanap buhay ng kanyang mga tawan in commodities. Ang sabi kong commodities kasi andyan yung mga premium items, andyan yung garments, andyan yung mga utensils, lahat ng mga gamit-gamit, pati mga sasakyan, lahat. Andyan. So, nung magpunta ako ng China of 1996, 2 months ako doon. Nakita ko kung paano na-observe ko kung bakit naging democratic socialism ang tawag ko sa kanila. Kasi, pinalalakas ng gobyerno yung society at binibigyan ng laya democratic. Pero may control ang gobyerno. Ang ganda, di ba? Eh, sana mangyari dito. Ngayon, nakita ko ro na ang kanilang production base, halimbawa mga magsasaka sa probinsya, tapos ito yung mga sa syudad, malapit yung syudad, meron silang mga industriya ngayon, maliliit pa. 1996, hindi pa masyadong malalaki. Pupunta ako dun eh. Parang mga village pa lang. Nakikita ko gumagawa ng mga molding nila. Parang mga shop lang sa atin sa maliliit eh. Nakita ko may ginagawa mga village. 3-story, hilera. Ano ito? Iba-ibang product. Ang galing. Sa unang bahay, research and development o yung paggagawa ng mga molde, kung paano ayusin, yung pagagandahin. Pangalawang bahay, magdikit-dikit eh. Andun yung assembly. Pangatlong bahay, andun yung quality and packaging. Quality control and packaging. Yung susunod na bahay, delivery na and other is marketing. Aba, ang galing nito. Sana ganito, di ba? Tapos ang community, bawa isang community, andun na lahat ang pangangailangan. Hanggang sa nung 1996 yun, no? After 6 or 8 years, bumalik ako dun. Iba na. Kasi nung 1996, ang tindahan nila, maliliit pa lang. Parang palengke lang sa atin na nilagyan ng mahalaking bubong. Tapos ang pwesto ng mga supplier, 1 meter by 1 meter, kaya lang isang produkto lang. Product by product lang. Pero pag nagtanong ka ng presyo, napakamura. Ngayon, tinanong ko, bakit ganito kamura kayo? Pare-pareho ng pwesto, ng presyo, pero bulungan lang ang negosasyon. Na ibibigay nyo ng ganito kababa. Ang sagot, napakaganda pa rin. Democratic socialism pa rin ang government nila. The government provided sa kanila ng rebate, 5% rebate. At ang order naman doon, bulk. Kaya sabi nung isang production, ibigay ko man sa iyo ng break-even, kikita pa rin ako ng 5%. So ibabayad mong tax sa government namin, ibabalik sa akin yung 5%. Di ba ang galing? Oh, yan. Kaya no wonder kung bakit very small period of time na-develop na nila yun at nalampasan nila ang Western. That is economy. Nakinawindang ng Western na nakakautang na sila China. Gumagawa na sila ng gulo. Gumawa sila ng gulo sa Hong Kong. Gumagawa sila ng gulo sa Taiwan.
Sinusunod na tayo. Di ba? Hindi nyo napapansin. Sila may digta niyan eh. Kaya, natalo na sila sa economy. Ang anak ng hindi pagkakasundo ng economy, ang bunga niyan, digmaan, war. Nangyari sa Japan yan. Nung ang Japan ay lumalakas, kaya nagkaroon ng Japanese war tayo eh. You read the history. Sila pa rin mga Amerikano may kagagawan yan. Pineke nila yung pinalabas nilang masama ang Japan. At nakita ng Japan na i-embargo sila sa oil, which is industrialize ng Japan nung kailangan ng power eh. So mapipilayan. Kaya ginawa ng Japan, loko kayo, ilunahan sila. Kaya nagkaroon ng problema din doon. Sa Vietnam War, ganun din. Maraming umangal sa kanilang citizen, bakit papasok dyan? Ang ginawa nila, gumawa sila ng fake na senaryo na naman. Kay binomba daw yung kanilang ship. Ay pala na, Amerikano rin ang bumomba. Yan. So, okay. Sinasama ko lang ito sa theory ko, pero yung mga facts yun ito nangyari. Kaya ang theory ko iba sa politics, sana may war. Ito, nanganak na yung war ngayon. Unang war nila is paano pipilayan ng Amerika ang economy. So, logistic, pag-deliver. West Philippine Sea, sa passage yan ng trading, east and west ng China. Diyan dadaan para shortcut at medyo kikita pa rin sila. Kaya gumagawa sila ng gulo dyan. Ay magaling ang China. Binuhay nila yung Silk Road dun sa north. Silk Road. Nag-bridge sila na pag mapunta kayo dun, ang gaganda ng highway nila ngayon. Yung huling punta ko rin, grabe ang highway. Isang side pa lang, 8 lanes na. Pero tuloy-tuloy hanggang ibang bansa. Dadaan ng ASEAN, tapos dadaan ng Central Asia, dyan sa India, Pakistan, hanggang dyan sa pupunta na ng Turkey, yan lahat, pupunta na yan. So, nagkaroon pa rin sila ng another logistic nila, so, na hindi makontrol na rin ng anong solution? Digmaan, magsisira ng industriya. At tayo, ginagawa tayong pamain lang. Para hindi sila masisi, tayo ngayon na tinutulak. Kaya mga tuso to. Mga tuso. Talaga mga tuso. Tuso yung mga yan. Yun ang aking nakikita dyan. Yun ang theory ko dyan. Conspiracy theory. Kagagawan pa rin ng Western. Pero yung history naman, di ba, Western is talagang double mouth, double blade. Kung anong sinabi, iba gagawin. Di ba? Yung pangit pinapaganda. Paano? Cinematic, Hollywood, fake news. Ang dami nilang ginagawang ganyan. Kitang-kita na yan ang buong mundo. Kaya, itong nangyayari sa atin ngayon, magising sana tayo. At siguro dahil sa pagmamahal sa atin ng Panginoon, dito na, meron tayong posisyon, may magra-rally point na, at tayo, ang buong Pilipino naman, may alas din. Ikaw, isa sa alas, Diamond Ace, Super Ate. Ikaw ang Diamond Ace namin. Sabihin mo na kung ano alam mo, kasi may kasalanan ka sa amin. Binoto kita, binoto ang kapatid mo. May kasalanan ka sa amin. Ikaw nagpatakbo dyan. Sabi mo, babaguhin mo. I-guide mo. Ano nangyari? Lumala. Di ba? Kaya ikaw na magsalita. Ikaw mauna. Ngayon, kung mag-fail ka as our Diamond Ace, mayroon pang heart na Ace. Yung pulburonic video at saka yung pulburonic Pidea leaks, mga picture. Ang ayaw ko sa lahat, yung alas na spade, civil war yun. Mas masakit yun. Kasi, hindi na kaya ng tao. Diba? Ay, meron pa pala, nakalimutan ko yung, ano ba yun? Yung flower. Yung diamond ng flower, military junta yun. Ngayon, pag nag-fail yung tatlong alas na yun, ito na, yung spade natin, civil war, mas masakit, maraming madadamay. Masisira tayo. Hanap na naman tayo ng, ngayon, kung yun ang magiging solusyon talaga, na
ikabubuti ng kinabukasan ng mga susunod na generasyon, so be it. Pero palagi ko, huwag sana mangyari yun. Sa awa natin Panginoon Kristo, sana wag po mangyari yun. Sige po, bye.